Nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama ang two-time KBP Golden Dove Best Radio Newscaster, Weng de la Peña. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News. RMN News Nationwide ngayong umaga, pangambalat sa tsunami sa Batanes dahil sa magnitude 6.1 na lindol. Hinawi ng PHIVOLTS. Lindol ay naramdaman sa iba't ibang lugar sa Batanes Island Group. Intensity 5 sa Basco, Intensity 5 sa Itbaya, saka sa Sabtang. South Korea nagtaas ng surveillance status dahil sa lumalalang tensyon sa Korean Peninsula. Pero repatriation sa mga Pinoy hindi pa ikinukonsidera ng DFA. Resulta ng eleksyon mailalabas sa loob ng 48 oras ayon sa COMELEC. Kasong plunder ni dating AFP Controller General Carlos Garcia tuluyan ang ibinasura ng Sandigan Bayan. Sa negosyo, mga barangay health workers ng Tabuk, Kalinga sumalang sa livelihood seminar. At sa ibayong dagat, kaunaw na ang test tube baby, pumanaw na sa edad na 87. RMN News Nationwide. Mga sabota sa kasyuhan, di yan pwede kayan rile. Mga kontrado ng ilan, di yan pwede kayan rile. Di na tayo malalamangan, may rile tayo maasahan. Presyong tapat, yan ang dapat. Jack Enrile sa Senado, number 12 sa balota. Oksa, kay Jack Enrile. Advertisement paid for Jack Enrile, Macrima Building, 1666 Escuela Street, Guadalupe, Makati City. Paid by Pan Pacific Royal Basic Foods, 2111 Jaca Building, Chino Rosas Avenue, Makati City. Action, Gordon! Action, Gordon! Senador natin Gordon, dadami trabaho. Action, Gordon! Gordon sa Senado. Ligtas ang Pinas kay Action, Gordon! Gordon sa Senado. Ligtas ang Pinas kay Action Gordon. Iboto, senador natin. Ligtas ka, kid! This political ad was paid for Dick Gordon, Gallagher Street, Olongapo. This political ad was paid by Bagong Bayan, Volunteers for New Philippines, Kasika 1 HV de la Costa, Makati. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Sa hirap ng buhay, paano hahanap ang buhay? Basta may hanap buhay. Hanep buhay sa handicraft. Kay Mrs. Hanep buhay. Hanep buhay sa konstruksyon. Kay Mrs. Hanep buhay. Hanep buhay sa pagpabrika. Kay Mrs. Hanep buhay. Mahanep na ang buhay. Kay Mrs. Villar. Mrs. Cynthia Villar for Senador. Political advertisement paid for Cynthia Villar, Masibay Street, BFRV, Las Piñas City. Political advertisement paid by Jane Inte, Aurelio Street, BFRV, Las Piñas City. Manoy, sino pong senator ninyo? Ang senador ko, gaya kay Manoy sa paninindigan. Buwan loob, handang lumaban, matapang. Ang senador nyo ba? Gaya ng senador ni Manoy? Say cheese! Escudero magbabago! Political advertisement paid for and by Cheese Escudero, Buhatan, Sorsogon City, Sorsogon. Magsaysay is my God. Kailangan ng tao sa Senado, disente at matulungin, mahusay na tao. Iboto si Ramon Magsaysay. Magsaysay, ibalik sa Senado. Numero 24 sa balota. Magsaysay is my guy. Magsaysay, mabuhay. Iboto si Ramon Magsaysay. Magsaysay, ibalik sa Senado. Political advertisement paid for and by Ramon Magsaysay Jr., Unit 202, Centrum 2 Building, Valero Street, Makati City. Ikaw ba ay handa na sa misyong bumoto sa Mayo 13? Kilala mo na ba ang mga taong nangangako ngayon ng magandang pagbabago sa buhay, sa pamilya, sa mga anak at bayan mo? Alam mo na ba kung saan presinto ka bumoto? Kasama bilang na ang mga araw. 32 days na lang, eleksyon na. Obserbasyon to ng isang senador, ha? Tag-init ng kampanya pero bumababad sa araw ang ilan na tila ho may balat ng buhaya. Sino-sino ang mga tatatakan mo sa balota? Ilang segundo lang yan. Kapalit ay ilang taong panunungkulan sa bayan o ilang taong pagsasamantala sa kapangyarihan. Por favor, iboto ang tamang tao. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News.
Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho ng Huwebes na ngayon, Abril 11, 2013. Ito ang numero 1 News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Buhay Pilipinas! Ako si Buddy Oberas. Tayo'y live na live sa DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DXMY 729 RMN Cotabato, DXIC 711 RMN Iligan, DXDR 981 RMN Dipolog. Live International by www.rmnnews.com at WRMN New York, USA. Nirig ho ng magnitude 6.1 na lindol ang Basco, Batanes kaninang alas 4:20 ng madaling araw. Sa interview ng RMN kay PHIVOLCS Director Renato Solidum, tectonic ang pinagmula ng nasabing lindol kung saan naitala ang epicenter nito 61 kilometers northeast ng Basco, Batanes. May lalim na 36 kilometers ang lindol kaya maaari pang masundan ng mga aftershocks. Naramdaman rin anya ang intensity 5 sa napaginig sa iba't ibang lugar sa Batanes Island Group. Pero paglilinaw ni Solidum, sa dagat tumama yung lindol at malayo ito sa mismong kalupaan ng nasabing lalawigan. Wala rin nakikitang posibilidad anya ng tsunami o anumang pagtaas ng tubig dagat sa nasabing lugar. Alas 4:20, nagkaroon ng lindol na magnitude 6.1 kanina sa Batanes Islands. Ang epicentro ay 51 kilometers northeast ng Basco, Batanes at ang lalim ay 36 kilometers. Lindol ay naramdaman sa iba't ibang lugar sa Batanes Island Group. Intensity 5 sa Basco, intensity 5 sa Itbaya, saka sa Sabtang. Yung na i-report so far na intensity is intensity 5. Hindi pa tayo maasa ng significant damage dito. Tingnan natin kung merong mai-report ang mga Disaster Risk Reduction Management Council kung merong minor damage sa kanila, but so far wala pang nasasabi. Sa ngayon wala pa naitatala ang PHIVOLCS na pinsala o sinumang nasaktan sa nasabing pag-yanik. Tensyon sa Korea. Kasama lalo hinigpitan ng South Korea ang seguridad sa kanilang bansa sa gitna pa rin ng tumitinding krisis sa Korean Peninsula. Matapos itaas ang surveillance status dahil sa napipinto manong paglulunsad ng missile ng katabing North Korea, itinaas na rin ang Seoul ang terror alert ng bansa. Ayon sa National Police Agency, itinaas nila na isang antas ang terror alert level ng bansa kung saan mula sa attention, ito ay iniakyat sa caution dahil na rin sa posibleng terror attack na ilulunsad ng North Korea. Samantala, sa bila naman ng pagtataas ng alerto ng South Korea, hindi pa rin kinukonsidera ng Department of Foreign Affairs ang mass repatriation sa 40,000 Pinoy sa nasabing bansa. Sinabi ni DFA spokesman Raul Hernandez na hindi pa sila magtataas ng alerto dahil wala pa naman nagaganap na labanan sa dalawang bansa. Sa ngayon, anya ay handa na po ang embahada ng Pilipinas sa Seoul na ilikas sa mga Pinoy sa South Korea sakali sumiklab ang giyera sa Korean Peninsula. Wala pa rin anya mga Pinoy na nagpapalista sa embahada para umuwi ng Pilipinas. Inihayag ng Commission on Elections na maaari ng may proklama mga mananalo sa May 13 elections o national elections 48 hours o 48 oras o 2 araw matapos ang halalan. Ayon kay COMELEC Chairman Sixto Brillantes, inaasahan rin nila na magiging mas mabilis ang proklamasyon sa lokal na level. Paliwanag ni Brillantes, kapag nakitang hindi na sasapat ang mga botong hindi pa nabibilang para talunin ang mga nakakalamang na mga kandidato, maaari nang maihayag ang mga nanalo. Dagdag pa ni Brillantes, posibleng mas maaga pang malalaman ang resulta ng eleksyon, lalo na sa mga lugar na kakaunti lamang ang mga rehistradong botante. Ibinasura mga kasama ng Sandigan Bayan ang kasong plunder laban po kay dating AFP Controller Carlos Garcia. Ito'y mga pagtibayan ng Sandigan Bayan Special 2nd Division sa botang 4-1 ang legalidad ng plea bargain deal sa pagitan ni Garcia at ng tanggapan ng Ombudsman. Sa nasabing kasunduan sa halip na kasong pandarambong ay nagpasok ng guilty plea si Garcia sa mas mababang kaso ng direct bribery kapalit ng pagsasoli niya sa gobyerno ng 135 million pesos. Sa 73-page na desisyon na sinulat po ng Associate Justice Samuel Martires ibinasura ng Sandigan Bayan ang motion for reconsideration ng tanggapan ng Ombudsman. Gayon din ang motion for intervention ng Office of the Solicitor General. Dahil dito vindicated si dating Ombudsman Merceditas Gutierrez na nagsulong ng plea bargain deal
at isa sa mga pinag-utan ng sinampang impeachment case laban sa kanya. Chinese Embassy pinakakalampag sa mga militante. Kasama natin sa balita, Conde Bata. RMN Report. Pinakakalampag ng ilang kongresista sa mga militante ang Chinese Embassy kasunod ng pagsadsad ng Chinese fishing vessel sa ating World Heritage Site na Tubataha Reef. Ayon kay Parañaque Representative Roy Lugoles, tulad ng mga ginawa ng mga militante na pagprotesta sa harap ng US Embassy matapos namang sumadsad sa Tubataha Reef ang USS Guardian, ay dapat nagawin din ito sa Embahada ng China sa Pilipinas upang maipakita ang paninindigan sa soberenya ng bansa. Isa pa niya ay para hindi masabi na anti-American lamang ang mga makakaliwa, kundi lumalaban din sa mga dayuhang nais manghimasok sa teritoryo ng Pilipinas. Bukod dito ay dapat ding ipataw ng pamahalaan ang nararapat na multa sa may-ari ng Chinese fishing vessel katulad ng ginawa sa sumadsad na barko mula sa Estados Unidos. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Batak, Tatak RMN. Nationwide. Mga Chino na lula ng fishing vessel na sumadsad sa Tubataha sasampahan ng karagdagang kaso. Kasama natin sa balita, Angel Ronquillo. RMN Report. Pinag-aaralan na ng mga otoridad ang mga kasong posibleng isampa laban sa mga Chino na sakay ng Minlong Yu, isang Chinese fishing vessel na sumadsad sa Tubataha Reef. Ayon kay Philippine Coast Guard Rear Admiral Rodolfo I. Sorena, maliban sa illegal entry ay posible bang matagdagan ang mga asuntong isasampa laban sa mga ito. Samantala, sinabi din ni I. Sorena na tatagal pa na hanggang 2 linggo bago tuluyang maialis ang nasabing barko. Ang Coast Guard anya mauna sa gagawing operasyon. Sa katunayan, nasa naturang lugar na ang BRP Corridor na may kompletong kagamitan. Unang sisipsipin ang nasa 80,000 litro ng diesel at saka papalutangin upang mahila paalis sa bahura. Gobyerno munang gagasto sa pag-alis sa barko habang hindi pa natutunton ang may-ari ng private vessel. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak RMN. Nakaugnay na balita, kinasuhan na ng illegal entry ang 12 tripulante nga ng sumadsad na Chinese fishing vessel sa Tubataha Reef. Bukod rito, ay naharap din pala sa kasong bribery ang 12 sa mga Chinese crew matapos ang suhulan ng mga ito, ang mga Marine Park Ranger, sa halagang $2,400 o 99,000 pesos. Ayon sa Tubataha Park Management, nilalabag ng naturang panunuhol ang Article 212 ng Revised Penal Code ng Pilipinas. Sa ngayon ay isinantabi na ang kasong illegal fishing o poaching sa mga ang 12 Chinese crew dahil wala namang umanong nakitang isda sa kanilang sasakyan maliban na lamang sa fishing gear. Nakatagda namang ipa-deport pabalik sa kanilang bansa ang mga Chinese crewman. Samantala, ibang balita tayo makasama at tumanggi magsalita si National Economic and Development Authority Director General Romulo Neri. Sa issue po ito tungkol sa National Broadband Network or NBN deal. Ito'y matapos iutos ng Sandigan Bayan na maging testigo si Neri laban kay dating Pangulo at kay Kongresista Gloria Macapagal Arroyo at asawa niya si Miguel. Sa 8 pahinang kautusan ng Sandigan Bayan, wala sa ilalim po ng investigasyon si Neri, kaya hindi ito magagamit ang karapatan niya upang manatiling tikom ang bibig sa issue. Matatandang damay sa NBN deal sina dating Elections Chief Benjamin Abalos at former Transportation Secretary Leandro Mendoza. Ang LP hindi pagtatakpan ang kapartidong nakakulong sa Malaysia kung mapapatunayang lumabag sa batas. Kasama natin sa balita, Deo de Guzman. RMN Report. Sakaling may dalangang baril ang grupo ni Languyan Town Mayor Romel Matba nang mahuli ang mga ito ng Malaysian authorities sa karagatang malapit sa Mahadatu, ay tiniyak ng pamunuan ng Liberal Party na hindi nila ito kakanlungan. Matatandaan kasi na noong Martes ng gabi ay napadpad umano ang sinasakyang bangka nila Mayor Matba kasama ang isang escort na polis at 21 supporters nito sa may Mahadatu at nahuli ng Malaysian Police at ngayon naman ay nakakulong doon. Ayon kay Transportation at Liberal Party President Jun Abaya, kung armado nga ang grupo ni ay may umiirang na gun ban ngayon sa bansa at kung talagang may paglapag sa batas ang kanilang kapartido ay kailangan itong mapanagot sa batas. Matatandaan na ipinaubayan na nga ni Pangulong Noynoy Aquino sa Department of Foreign Affairs ang pag-aksyon sa nasabing insidente. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Wage hike petition dapat tutukan po ng Regional Wage Board. Sama natin sa balita live, Grace Mariano. RMN Report.
Pinamamadali nga ni Senate Committee on Labor Chairman Senator Jinggoy Estrada sa mga regional wage boards ang pagdinig sa petisyong inihain ng mga manggagawa na hinihingi ng aumento sa sweldo. Para kasi kay Estrada, kung ito ay maaprubahan, ito na magiging pinakamagandang regalo sa mga manggagawang Pinoy sa darating na Mayo 1 o araw ng paggawa. Sa ngayon ay may nakahaing petisyon ng TUCP o Trade Union Congress of the Philippines na humihiling madagdagan ng 85 pesos ang kasalukuyang minimum wage. Si Estrada kasama si Senator Ramon Bong Revilla Jr. ang naghain noon ng legislated wage hike o pagsasabatas ng 125 pesos na aumento sa sweldo ng mga manggagawa, pero hindi naman yun nakalusot sa Kamara. Kaya naman kung walang batas na maipasa para dito, naniniwala si Estrada na tanging ang mga hakbang na lamang ng mga regional wage boards ang maaasahan ng mga trabahador na Pinoy. Nauna nang inihayag ni Estrada na sa pagpasok ng 16th Congress ay ihahain niya ang amendatory bill o panukalang magtatakda naman ng deadline sa pagtugon ng wage board sa mga wage hike petition. Kasama mo sa Senado para sa DCXL 558, Grace Mariano, Papa Aromero. Meron pong 80 stranded na mga OFW sa Jeddah ang nagtayo na ho ng tent sa harap ng Philippine Consulate. Kasama natin sa Balita Live, Joyce Adra. RMN Report! 80 Pilipino ang nagkakamping ngayon sa harap ng Philippine Consulate General sa Jeddah, Saudi Arabia. 20 sa mga ito ay kababaihan na may mga kasamang anak. Ayon sa stranded OFWs, nagpasya silang magtayo ng tent sa tabi ng konsulada para mapersa ang Philippine government sa kanilang repatriation. Nila dapat samantalay ng pamalaan ang suspension ng Saudi government sa crackdown operation nito sa overstaying foreign workers. Ayon kay Bobby Fajardo ng Jeddah Filipino Society, karamihan sa mga nagkakamping na Pinoy ay mula sa Dammam at Riyadh na matagal nang humihiling ng repatriation sa Philippine Embassy. Kasama mo sa DFA, Joyce Adra, Tatak RMN. Babalik po ang RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Ang like ko ay makapag-aral at makapagtapos. Ang like ko, magkaroon ng marangal at maayos na trabaho. Pag ang edukasyon at trabaho ay nabigyan ng halaga, may ginhawa. Yan si JV Ejercito Estrada, ang like namin sa Senado. Ginhawa ng bayan, like ko yun! JV Ejercito Estrada for Senator! Yun! Political advertisement paid by JV para sa Bayan Movement Inc. 5 Reyes Street San Juan and paid for JV Ejercito Estrada 1 Ibuna Street San Juan. Mga swapang alihan, di yan pwede kay Enrile. Nagtatago ng pagkain, di yan pwede kay Enrile. Di na tayo malalaman, may Enrile tayo maasa. Pagkaing mura at sapat, yan ang dapat. Jack Enrile sa Senado, number 12 sa balota. Kay Jack Enrile. Political advertisement paid for Jack Enrile, Macrima Building, 1666 Escuela Street, Guadalupe, Makati City. Paid by Pan Pacific Royal Basic Foods, 2111 Jaca Building, Chino Rosas Avenue, Makati City. Para tuloy-tuloy ang biyaya ng tuwid na daan, kailangan kong maging kasangga ang buong Senado. Sani Angara, Pam Aquino, Alang Cayetano, Cheese Escudero, Risa Ontiveros, Loren Legarda, Jambi Madrigal, Ramon Magsaysay Jr., Coco Pimentel, Grace Poe, Antonio Trillanes, Cynthia Villar. Huwag na tayong umatras pa. Huwag na natin balikan ang katiwalian. Sama-sama nating ihatid ang Team Pinoy sa Senado. Bumoto ng tweet. Iboto ang Team Pinoy. Political advertisement paid for and by Liberal Party. EDSA Corner, General MacArthur Avenue, Araneta Center, Cubao, Quezon City. Escudero, pagbabago. Edukasyon at kakayanang makatapos ng bawat Pilipino. Ito ang aking layunin at ating magkasamang adhikain. Political advertisement paid for and by Cheese Escudero, Buhatan, Sorsogon City, Sorsogon. Aksyon, Gordon! Aksyon, Gordon! Senador natin Gordon, dadami trabaho. Aksyon, Gordon! Gordon sa Senado. Ligtas ang Pinas kay Aksyon, Gordon! Gordon sa Senado. Ligtas ang Pinas kay Aksyon, Gordon. Iboto, Senador natin. Ligtas ka, kid! This political ad was paid for Dick Gordon, Gallagher Street, Olongapo. This political ad was paid by Bagong Bayan, Volunteers for New Philippines, Casica 1 HV de la Costa, Makati. 558 DZXL RMN News Nationwide.
Umaga-rangkada pa rin ho tayo sa mga balita sa RMN News Nationwide. Ako naman tayo ngayon sa Mission 2013 dahil dito po kada umaga atin pong kinukumusta yung mga kaganapang may kaugnayan sa pangangampanya sa iba't ibang panig ng ating bansa. Mission 2013. Boboto ako. Unahin natin ang dito sa Metro Manila, 4 na lalawigan ang posibleng mapabilang sa election areas of concern. Buhat ho yan sa Campo Crame. Kasama natin sa balita si Rhea Mamogay. RMN Report! Pinag-aaralan ng Philippine National Police kung isasama nila ang 4 na lalawigan para mapabilang sa 15 election areas of concern kaugnay ng nalalapit na midterm 2013 election sa susunod na buwan. Ayon kay PNP spokesman, Chief Superintendent Generoso Servo Jr., ang 4 na mga lalawigan na ito ng Ilocos Norte, Sulu, Zamboanga del Norte at Northern Samar. Isa naman sa tinitingnang dahilan ng PNP para mapabilang sa election areas concern ang 4 na lalawigan ay dahil sa pagkakaroon ng mainitang labanan sa eleksyon sa pagkagobernador, alkalde at maging sa local level, pero ito ay kanina pa pag-aaralang mabuti. Patatanda ang unilang idineklara ang election hotspot ng Task Force SAFE ang mga lugar na Abra, Pangasinan, Ilocos Sur, La Union, Cagayan Valley, Pampanga, Nueva Ecija, Batangas, Cavite, Masbate, Samar, Misamis Occidental at Maguindanao, Lanao del Sur at maging itong lalawigan ng Basilan. Kasama mo sa Campo Crame, Rhea Mamogay, Tatak, RMN. At sa Campo Crame, dumako tayo doon sa Cotabato, sitwasyong pampolitika. Kasama natin sa Balita Live, Daisy Mangod ng RMN Cotabato. RMN Report! Morning, Daisy. Good morning. Nagsimula nang dumating ang mga precinct count optical scan machines na gagamitin sa lalawigan ng Maguindanao at Cotabato City sa May 13 midterm elections. Napag-alaman mula kay Maguindanao COMELEC Supervisor Attorney Yasin na nakalagay sa isang warehouse dito sa lungsod ang PCOS machines. Ang naturang bodegaan niya ang natukoy ng nanalong forwarder na paglalagakan ng mga election paraphernalia. Ayon pa kay Attorney Yasin, secure ang area dahil binabantayan ng kapulisan at kasundaluhan upang hindi basta-basta mapasok ng unauthorized personnel. Bago ang araw ng halalan ay ilalabas naman ang mga PCOS machines para sa final testing upang malaman kung maayos na gumagana ang mga ito. Mahigit 500 PCOS machines ang nakatakdang gamitin sa halalan sa Maguindanao at lungsod ng Cotabato, dagdag pa ni Attorney Yasin. Kasama mo sa RMN Cotabato, Daisy Mangod, Tatak, RMN. Salamat Daisy mula Cotabato. Dako naman tayo, punta tayo Palawan. Sama natin si Pedi Sabando ngayong umaga live. RMN Report! Pedi, magandang umaga. Kumusta dyan, Palawan? Kasama nga, Wing, patuloy pa rin na tinutulig sa ngayon ng ilan sa mga concerned citizens dito sa bayan ng Bruce Point sa lalawigan ng Palawan ang paggamit ng sasakyan ng gobyerno sa pangangampanya at pagkakabit ng mga posters ng kandidato. Patay sa reklamo na ipinablatter sa Brooks Point Municipal Police Station dito sa Palawan, isang kulay pula na estrada na may red plate ang namatahan ng mga tigabayan ng Brooks Point na ginagamit sa pagkakabit ng mga posters ng isang kandidato sa pagka-vice gobernador dito sa lalawigan at kasalukuyang board member sa ikalawang distrito ng Palawan. Samantala, bilang ebidensya ng mga nagre-reklamo sa police station, kinuna ng larawan ang naturang sasakyan. Kasabay naman ang kanilang pagkakakumpirma na ito ay nakabase sa Vice Governor's Office ng Palawan. Ayon sa COMELEC, bawal ang ginagawa ng politiko sa paggamit ng sasakyan ng gobyerno para sa kanilang pangangampanya. Samantala, hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nagbibigay ng kanyang reaksyon ang naturang kandidato kaugnay sa reklamo. Kasama mo sa DWAR RMN Palawan, Pedi Sabando, Tatak, Armen. Buhat sa Palawan, dumako tayo sa Iloilo mga kasama. Ang sitwasyon sa eleksyon at kampanyahan, kasama natin si Charm Gabileo ng RMN Iloilo. RMN Report! Puspusan ng isang gawang pag-i-endorso ni Presidente Noynoy Aquino sa mga lokal na kumakandidato sa ilalim ng Liberal Party sa lalawigan ng Iloilo sa pagpunta nito sa Pasig City at bayan ng Santa Barbara kahapon. Umapila si Pinoy sa mga Ilonggo sa probinsya na piliin na mabuti ang mga leader na uupo sa pwesto na siyang magbibigay ng magandang kinabukasan sa kanila, hindi ang mga kumakandidatong maluloko at magnanakaw lamang sa kaba ng gobyerno. Sumentro naman sa mga proyekto ng gobyerno sa lalawigan ng Iloilo ang speech ni Pinoy sa Pasig City. Inilampaso naman ng Pangulo sa sarili nitong
Gintong Distrito si Congressman Buboy Sihuko na una ng pinariingan ng Pangulo sa zona nito dahil sa TESDA anomaly na kanyang kinasangkutan. Dito nga po sa ikalawang distrito ninyo, nanggaling ang dating namumuno ng TESDA. Tama po ba yun? Ano po patilin lang ang ginawa niya habang nasa pwesto? Nagpamigay siya ng mga scholarship voucher na alam po niya walang appropriation. Si Pangulong Ninoy Aquino sa kanyang pahayag. Pinangako naman ni Pinoy sa mga Ilonggo na daragdagan pa ang mga proyekto sa bayan ng Santa Barbara at Segundo Distrito kung mapagkakatiwalaan ang uupo sa distrito katulad din Combat Governor Art Defensor at Mayor Arcadio Goroseta na tatakbo laban kay Sihuko sa Segundo Distrito. Kasama mo sa DYRI Arimen Iloilo, ang bagong number 1 sa Metro Iloilo, Charm Gabileo, Tatak, Arimen. Mula Iloilo, number 1. Ako naman tayo sa isa pang number 1. Alamin, Iligan naman. Kasama natin live, Jenner Kabanday. Mula ho doon, Iligan. Jenner, yung buntag. Mayong buntag at kasamang Weng, handa na ang seguridad ng Philippine Army at Philippine National Police dito sa lungsod ng Iligan ngayong darating na May 13 eleksyon. Ito ang kinumpirma ni Fort Mechanized Infantry Battalion Commanding Officer Lieutenant Colonel Danilo Ibon sa DXI sa Iligan. Ayon kay Ibon, matapos ang kanilang ginawang command conference, planchado na ang plano para mabigyang seguridad ang darating na halalan sa lungsod. Kinumpirma din ni PNP spokesperson Police Superintendent Gervasio Balmaceda na may idadagdag na PNP personnel para i-deploy sa lahat ng mga barangay dito sa lungsod. Maliban dito, sa patuloy na kampanya ngayon ng mga lokal na kandidato sa Iligan, mismo mga supporters lamang ng bawat partido ang nagbabangayan gaya ng paramihan ng taong dumalo at makinig sa Campino Rally. Ipinagwalang bahala din ng mga ito ang init na panahon para lang makapagpangampanya sa kanilang sinusuportahan na kandidato. Dagdag pa nito, maingay pa sa palengke ang syudad ng Iligan at mismong sa mga barangay dahil sa pabalik-balik na jingle ng mga kandidatong nagre-rekorida nitong campaign period. Kasama mo sa DXI sa Iligan, Jenner Kabanday, Tatak Arimen. Salamat, Jenner, ha? What sa Iligan, dumako tayo dyan sa Kabikulan sa Naga. Alamin po natin ang sitwasyon kasama si Renan Relioso ng Arimen Naga. Arimen Report! Renan. Maray na pagkaaga, sinimula na sa lungsod ng Naga at lalawigan ng Camarines Sur ang operasyon sa pagtanggal ng mga campaign materials ng mga kandidato na nakalagay sa mga puno ng kahoy. Pinangunahan ito ng DNR sa Camarines Sur, katulong ang COMELEC, PNP at iba pang ahensyas ng gobyerno. Matapos na magkaroon sila ng signing of Memorandum of Agreement, nanawagan naman ng grupo sa mga kandidato at mga taga-suporta nito na sila na mismo ang magtanggal ng mga posters na nakalagay sa mga puno ng kahoy para mapakinabangan pa. Maraming mga posters at tarpaulina ang natanggal ng grupo. Kasama mo sa DWNX 91.1 Arimen Naga, Renan Relioso, Tatak, Arimen. Nationwide Mission 2013. Boboto ako. RMN News. Negosyo. Mga kasama, sumalang po sa training para sa pangkabuhayan ng mga barangay health workers ng Tabuk, Kalinga. Tinatay na sa 59 ng mga barangay health workers ng Tabuk City ang nakisa sa tulong ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA at Tabuk City Municipal Health Office. Pangunahing layunin niya na matulungan ng pamahalang lungsod ang kanilang mga BHWs na magkaroon ho na iba pang pagkakitaan maliban sa pagtatrabaho bilang mga health workers. Malit lamang kasi ang niuwi ng mga BHWs na 700 pesos kada buwan yan, mga kasama, bilang mga volunteers. Kaya't naisipan ho ng pamahalang lungsod na bigyan sila ng libreng pagsasanay para mas makatulong pa maghanap ng dagdag kita. Kabilang sa nilang mga trainings ay ang beauty care at nabigyan din ng mga kalahok ng foot spa machine at nail polishing kits upang matulungan silang mapagsimula agad sa bagong pangkabuhayan. RMN News Abroad. Umanaw na ho yung taong nasa likod ng kauna-unahang test tube baby na si Robert Edwards sa edad na 87. Namatay si Edwards habang ito'y natutulog. Kasunod na rin na matagal na panahon ang pangipaglaban sa kanyang karamdaman. Si Edwards ay Nobel Prize winner kasama si Dr. Patrick Steptoe matapos nilang ma-develop yung tinatawag na vitro fertilization o IVF. At noong 1987, ginawa ho nila yung unang test tube baby at isinilang nga si Louis Brown. Sa pamamagitan ng nasabing proseso, nasa 5 milyong bata na ipapanganak sa ilalim ng test tube procedure. Ang nasabing natuklasan ay malaking tulong sa mag-asawa o doon sa mga may infertility problems.
At mga kasama live pa rin mula po dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Hindi po narinig ang extended version ng numero 1 RMN News Nationwide. Ngayon po ay Webes na April 11, 2013. At sa mga taga Cagayan de Oro, susunod na dyan si Michelle Mesias at sa si Noy Lucentes sa RMN News Diretso, Balitang Cagayan de Oro sa numero 1 muli, DXCC 828. Ay, ganda ng nakanta, para love song lang. Panoorin ho yung naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube mga kasama, type lamang ang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko, Weng de la Peña, Buddy Obera. Dito pa rin ho yan sa tahanan na may pinakamaraming number 1 sa 2013. Tama, pinakamaraming himpilan sa 2013 ng RMN Radio Mo Nationwide. 60 years na po tayo na maasahang public service nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Bansang sarang boses ng balita. RMN News Nationwide. Tatak alas 7:31 na ng morning. Tatak RMN. Hilig ng Pilipinas.